Pero isa ang markado, yung mga karakter at yung mga tao. Kapag tayo pumunta sa isang lugar na naramdaman mo na ikaw ay iniikot, halimbawa sumakay ang isang turista sa harap ng Kapitolyo at sabi niya, gusto ko pong pumunta sa SM. Ang gagawin ng tricycle, iikot doon sa may Talisay bago babalik dito. So ang feeling mo, ang layo ng pinuntahan mo. Pero yun pala'y inikot lang ikaw ng tricycle. Now, pag naramdaman mong iniikot ka at hindi tapat ang mga taga Camarines Norte, lalo na ang mga drivers, yan ay magiging impresyon na natin sa atin. Maray na aldaw sa Indogabos. Siyempre, Bicolano tayo, kaya ipagmalaki natin na tayo ay Bicolano. Magandang hapon, una sa lahat, ang akin pong pagbati sa atin pong mga ka-probinsya, kababayan, at siyempre sa akin pong partner, palakpakan po natin, Vice Governor Joseph Ascutia. Andito rin po ang ating Regional Director ng ating pong Tourism, Department of Tourism. Palakpakan po natin, Regional Director Herbie Aguas. Sir, maraming salamat. Alam ko, napaka-busy mo, pero lagi kang may pagkakataon na ibinibigay dito po sa probinsya ng Camarines Norte. Again, palakpakan po natin si Director Herbie. Andito rin po ang atin pong mga board members. Unahin ko na ang chairman ng Committee on Tourism. Palakpakan po natin, board member Lucas de Lima. Ganon din po, board member Ate Tess Malumay. Board member Jonah Pimentel. And yung aming pong dating Provincial Tourism Officer na ayaw kong pigilan, ayaw kong payagan itong umalis. Pero matigas ang ulo, pero hinahangaan ko pa rin. Palakpakan natin, Mayor Kuya Bong Palma. At siyempre, ang ating pong acting Provincial Tourism Officer, palakpakan natin, Miss Angel David, palakpakan po natin. At nandito po ang atin pong mga lahat ng stakeholders. Hindi ko na kayo isa-isahin. Pero andito po, let me take a special mention sa atin pong Binibining Camarines Norte 2025, Miss Amabel Rosel Ibasco. Binibining Bantayo 2025, Dika May Belia Sana. At Binibining Camnorteño Tourism 2025, Princess Malapad. Nandito rin ang ating Pretty Boy Camarines Norte, Mike Pajarillo. Nandito rin Pretty Boy Ambassador Jared Macascas. Pretty Boy Tourism, Samuel Gabrieles. And first runner-up, Jefferson Ostre. And second runner-up, Joshua Pajares. Bakit ko po binanggit ng espesyal yung atin pong mga kabataan? Katulad po ng nabanggit ni Vice Governor kanina, na medyo kailangan natin ng reformation. At kami, umaasa, in our lifetime, magkaroon ng malaking pagbabago, lalong-lalo na sa karakter ng ating mga kabataan. At ako, kaya ako binanggit kayo, because you are future leaders. Kayo sana ang magsilbi, modelo ng bagong kabataang Camnorteño. At ako umaasa na kayo yung magiging larawan ng isang bagong Camnorteño. Yung hinihingi natin, ang bagong Camnorteño ay produktibo, disiplinado, at syempre mga edukado. So palakpakan natin ang ating mga kabataan. Alam niyo po, nang inilatag ni Angel ito pong program na ito, hindi po ako nagdalawang isip na aprobahan. Una,
Sabi ko sa sarili ko, kailangan ba natin gawin ito dahil handa na tayo? Kailangan ba natin gawin ito dahil ang Camarines Norte ay handa na sa isang malakihang turismo? Pero ang sagot ko po ay hindi. We're not ready yet. Pero bakit natin isinulong yung atin pong tourism fair or travel fair? Kasi ako po at si Vice Governor, naniniwala po kami, maaaring hindi tayo handa ngayon, pero inihahanda natin ang Camarines Norte. At naniniwala po kami, in few years from now, ang Camarines Norte ay handang-handa. Pero, kanina po, siguro ang ilan sa inyo, ngayon palang nakita yung turismo tayo mismo. Bumubulong kanina sa akin si RD, sabi niya, ang ganda. I like the tagline. Pero alam niyo po ba, where does this turismo tayo mismo emanates from? Actually, I can challenge each and every one of us here. Alam ko, mismo tayo, turista pa rin tayo sa sarili nating probinsya. And I'm sure, marami sa atin dito, hindi pa nakakarating sa Calaguas. Marami sa atin dito, hindi pa nakikita yung mga falls. Marami sa atin dito, hindi pa nakita ang simbahan sa Kapalonga. Maaaring marami sa atin dito na hindi pa talaga naiikot ang probinsya. Pero maaaring marami sa atin dito nakarating na sa Palawan. Maraming nakarating na sa Boracay. Marami nang nakarating sa ibang bansa. Pero tayo mismo ay pwedeng sabihin natin, turista pa rin sa sarili nating bayan. At pwede rin natin sabihin na estranghero pa rin tayo sa sarili nating lugar. Kaya ako po, kahit nung ako po ay mayor pa sa Jose Pacaniban, ay isinusulong ko na yung salitang turismo, tayo mismo, dahil naniniwala ako na kapag tayo ay nagtulong-tulong para imbitahan natin mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kaibigan ng mga anak natin sa ibang lugar na pumunta sa Camarines Norte to explore Camarines Norte, we can create sizable tourism, significant tourism. Pero ang tanong, ready na ba tayo talaga? I can tell you we are not ready. Yun po ang dahilan kung bakit nang sabihin ni Angel, maglagay tayo o mukna tayo ng isang programa to make an awareness sa ating kapwa mga taga-Camarines Norte. And I said, yes, we need that. Dahil alam niyo po, sa totoo lang, ewan ko kung meron mga operator dito ng Calaguas. O siguro meron ditong mga hotel owners sa Calaguas. I hope meron. And I hope meron din tayong hotel owners dito sa Daet. Alam niyo po, nabanggit ni Vice Governor kanina na yung mga bansa na napakalayo ng numbers ng tourism visits, lalong-lalo na ng Indonesia, Malaysia, Thailand. Bakit? Kasi marami sa mga Pilipino, ilang beses nang bumabalik-balik doon. At alam niyo ba, marami na ang nakarating sa Calaguas. Pero marami rin akong nakausap sa Calaguas. Ang sinasabi nila, Calaguas is an island that is like a paradise. Para daw paraiso, sa ganda. Pero ang pinaka-comment nila, hindi na kami babalik. Kasi ang problema is the access. Alam niyo po, yung struggle from Manila, sakay ka ng van, magbabiyahe ng 9 na oras. Pagdating dito, kapag medyo swerte ka, abutin ka ng low tide,
hindi ka kaagad makakalusot doon sa bunganga ng sabang, at pagdating doon sa gitna, minsan masisiraan pa yung bangka, inaabot ng ilang oras bago makarating doon sa Calagwas. Pagdating sa Calagwas, siyempre makikita mo napakagandang lugar, lalo na ang tubig, ang buhangin. Kaya lang, pasintabi, pasensya na kayo, but this is an eye-opener. Ang hotels natin ay wala pa sa standard. Ito yung parati kong sinasabi sa mga tourism officers. Kapag nagmi-meeting kami, nasabi ko, kailangan natin ayusin. It is about infrastructure. Tama ang sinabi ni Vice Governor. It is about infrastructure na kung pupunta ka ng Boracay, magbabayad ka ng 3,500 sa hotel room, pero ang standard ng 3,500 doon sa Boracay, sa 3,500, yung standard nun ay napakalayo doon sa binabayaran nating 4,000, 5,000 dito sa Camarines Norte. At ang masakit, natutulog ka ng alas 6 ng umaga, mamamatay ang ilaw dahil wala pang masyadong supply ng kuryente. Yun po ang dahilan, kaya sinasabi ko, we are not ready yet. Ngayon, ang isa pa, nirereklamo din ng mga turista, hindi lang sa Calagwas, pati dito sa Daet, mahal daw ang atin pong hotel rates. Kaya sana po, sa pagkakataong ito na nandito tayo, let us be open. Nandito po ang ating mga board members, nandito po si Vice Governor, the presiding officer of our Sangguniang Panlalawigan, kung ano ang kailangang suporta ng tourism industry or tourism sector. Let us sit down. Umupo tayo. Mag-usap. Ano ang kailangan ninyo? Because alam nyo sa totoo lang, in about 2 years from now, meron na tayong flight dito sa Camarines Norte. And we're pushing na ang airport natin can accommodate Airbus 320 nang sa ganun mura ang pamasahe. So granting, halimbawa, lumipad ang Airbus Cebu Pacific dito sa atin by January of 2028. Alam niyo po, we want you to be ready by then. Gusto namin ready kayo. Maganda ang inyong hotel, maganda ang inyong pasilidad, na kumbaga it can be comparable to the standard of Boracay or even doon po sa Palawan, doon po sa El Nido. Dahil yun po yung kalaban natin. Kaya sana po, mahal ko pong mga stakeholders, magtulong-tulong tayo, let us sit down, ilatag ninyo kung ano po yung mga problema, lalong-lalo na yun pong ating mga tourism sites. Kailangan din namin, alam naman po namin na kailangan namin kayong tulungan, lalong-lalo na po sa access. Marami pa po tayong tourism sites na hindi pa accessible. Kailangan namin tumulong. And nandyan po ang mga board members natin. Pag-usapan natin, ano yung suporta na kailangan ninyo nang sa ganon, 2 years from now or probably 2-3 years from now, yung turista dito dadating hindi lang para sa pagaspas, sa surfing, hindi lamang sa Calagwas or dito sa surfing. Siyempre gusto namin na umikot ang turista sa lahat ng sites dito. Dahil siyempre nakikita ninyo, dumarating ang turista dito, isa lang ang destinasyon, Calagwas, and after that babalik na sila. Pero marami tayong sites na pwedeng mai-offer sa atin pong mga turista na dadating dito. But again, kailangan nating magtulungan. Alam namin na hindi nyo, yung accessibility as well as of course, yung problema natin sa kuryente, alam namin mahal ang kuryente natin dito. Yun siguro ang dahilan kung bakit ang taas ng hotel rates natin dito. Those are the things na dapat natin pong pag-usapan. Pero ang importante ay tayo po ay kumikilos, ginagawa natin ang kailangan. Yan na po ang unang-una nating ginagawa. Ayusin po ang airport, pagtulungan natin kasama ang
department, ito pong ating sangguniang panlalawigan, nang sa ganun mapondohan natin kung ano man yung mga tourism sites na kailangan po ng access, kailangan ba lagyan ng kalsada, kailangan ba ng, alam niyo po, lahat ng infrastruktura. Now, inaayos po natin ang ating pong ospital. Maaaring isipin nyo, ano ang relasyon ng ospital sa tourism? You have to remember that health is tourism. Marami po ang mga bansa na pinupuntahan dahil lang sa paggagamot. Ngayon po, ang gusto natin, makarating ang turista dito na hindi sila nag-aalala dahil meron tayong maayos na mga ospital. O pangalawa, para sa inyo pong kaalaman, tapos na po yung ospital sa Calagwas. Ngayon, yung ospital sa Calagwas, yan po, palakpakan natin si Board Member Mike Canlas. Palakpakan natin the late Mike Canlas. Ito pong ospital sa Calagwas, tinitingnan po namin na ito po ay mabuksan before end of the year. Dahil gusto po natin, let us learn from the experience nung Siargao. Kung natatandaan ninyo, merong na-aksidente na nagsisurfing, anak ng isang media personality, at ang masakit nung kailangan ng gamot, wala pong ospital sa Siargao during that time. So let us learn from that. So meron na tayong ospital sa Calagwas, inaayos natin yung maglalagay naman ng solar doon, at least 5 megawatt, nang sa ganun magkaroon ng maayos na supply ng kuryente. And next year, popondohan po namin sa pamamagitan po ng ating pong sanggunian, maglalagay tayo ng 36 million para maayos na po ang tubig supply doon po sa Calagwas. Nang sa ganon ay hindi na talaga. Dahil alam niyo po, sa totoo lang, yan ang reklamo ng ating pong mga turista. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ang Calagwas natin ay hindi matatawaran. Ang Calagwas natin can be the next Boracay or even better than Boracay. Yan po ang maghihila sa atin para sabay-sabay na umangat po ang tourism dito sa Camarines Norte. O yung pong isang balita namin sa inyo, magsisimula na rin po yung pong malaking port dito po sa Mercedes. Primarily, ang port sa Mercedes po ay gagamitin para sa offshore windmills. Pero isusulong natin na ang ating pong port sa Mercedes ay pwedeng daungan po ng mga cruise ship. Dahil yan ang isang problema natin dito, wala tayong pwedeng daungan ng malalaking barko. But we will make sure na yung port natin sa Mercedes ay pwedeng maging terminal ng ating pong mga cruise ship. Tandaan nyo, regular nang pumupunta ang cruise ship doon sa Calagwas, at yan, kung ready na tayo dito sa mainland, pwede yan ay huminto mismo sa Mercedes at mag-stay po ang barko kahit mga 1 o 2 araw para ma-explore nila ito pong mainland ng Camarines Norte. Now, in closing, bakit po natin sinabing turismo tayo mismo? Number 1, tayo mismo ang maghihikayat. In our simple, small little way, pwede nating imbitahan mga kamag-anak, yung mga kamag-anak na hindi na nakakabalik dito sa Camarines Norte, pwede nating imbitahan. Iba na ang Camarines Norte ngayon, may airport na kami, pwede na kayong umuwi dito. That's one, that is turismo tayo mismo. Pangalawa, ito gusto ko po, Angel, let us talk to the transport sector. Dahil alam niyo po, ako, bilang dati po ako nasa negosyo, at ako po madalas din during regional meetings sa Singapore, sa Malaysia, sa Bali, sa Phuket. Alam niyo po, pagka ako nakarating sa isang lugar, isa ang unang-unang natatandaan ko. Basically, yes, natatandaan natin maganda yung lugar, pero isa ang markado, yung mga karakter at yung mga tao. Kapag tayo pumunta sa isang lugar na naramdaman mo na ikaw ay iniikot, halimbawa sumakay ang isang turista sa harap ng Kapitolyo,
At sabi niya, gusto ko pong pumunta sa SM. Ang gagawin ng tricycle, iikot doon sa may Talisay bago babalik dito. So ang feeling mo, ang layo ng pinuntahan mo. Pero yun pala'y inikot lang ikaw ng tricycle. Now, pag naramdaman mong iniikot ka at hindi tapat ang mga taga Camarines Norte, lalo na ang mga drivers, yan ay magiging impresyon na natin sa atin. Kaya sana po, uulitin ko, turismo tayo mismo. It is our character. It is our being, alam niyo po, trustworthy. Pwedeng pagtiwalaan. Nang ibig sabihin, kapag ang isang turista ay nandito at kampante sa atin, at ramdam nilang hindi natin sila dinadaya, hindi natin sila, we are not taking advantage of them being a turista here. Alam niyo po, pag umalis sila ng bayan natin o ng probinsya natin, ang matatandaan nila, hindi lang ang ganda ng probinsya natin, kung hindi yung karakter ng mga taga Camarines Norte, na tayo ay matapat, tayo ay maayos, tayo ay disiplinado, tayo ay pwedeng pagtiwalaan. Kaya doon pumapasok ang turismo, tayo mismo. Tandaan niyo po, yung sinabi ni Vice Governor, isang beses lang pumupunta sa atin pero hindi na bumabalik. Yun po ang totoo. Dahil sa totoo lang, marami rin namang pagkakataon, hindi naman lahat, pero may ilang pagkakamali tayong mga Pilipino na dala-dala na ng buong lahing Pilipino. Na parang sinabi, isang beses lang na halimbawa, nakaramdam sila ng ganun sa mga ilang Pilipino, pero ang impresyon nila, ang mga Pilipino ay ganon ang pagkatao. Yun po ang masakit. Damay tayong lahat. Kaya sana po sa pagkakataong ito, uulitin ko, we may not be ready at this point, pero this is a good start for us. Magandang simula na tayo, kami, Sangguniang Panlalawigan at ang lahat ng mga taga Camarines Norte, magtulong-tulong tayo nang sa ganun po, yun pong pinapangarap natin Camarines Norte ay makita natin 3, 5, 10 years from now ay iba na ang lalawigan ng Camarines Norte. So yun lamang po, maraming salamat. Uulitin ko, ang turismo ay tayo mismo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Just Lopez po, Governor, known for that inspiring message. Truly, Camarines Norte's tourism vision shines brighter when connected to the larger movement of the Bicol region. At this point, we are honored to welcome the leader who oversees the tourism industry of the entire region, guiding its growth and ensuring that every province contributes to a unified vision of progress and sustainability. Under his leadership, the Department of Tourism Region 5 continues to champion the regional branding, exciting Bicol, a call that